Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Manila Police District upang i-assess yung naging latag ng seguridad at iba pang mga detalye dyan sa lungsod ng Maynila dahil sa malalaking aktibidad sa mga nakalipas na araw. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Major Philip Ines. Welcome to the program. Yes, sir, magandang umaga. Ganun din sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Major, nais po namin kayong paabutan muna ng congratulations dahil naging maayos, ano? Unlike nung nakalipas po na mga rally, talagang nauwi sa markas ang sitwasyon, ngayon ay mapayapa naman, no? So, kumusta na ho ang ating overall assessment dun sa mga pangyayari, Major? Yes, yun naman po talagang inaasahan natin. Naitawid natin ng maayos. Generally peaceful po yung naging malaking pagpupulong dito po sa Quirino Grandstand kung saan nga po yung ating mga polis dyan nakapaglatag tayo ng tamang seguridad. Pero nandiyan pa hanggang ngayon po, nandiyan pa yung mga polis natin. Hinihintay lang po natin na bigyan kami ng instruction para mag-pull out na po dun sa lugar. Pero yung huli po nating update po dyan, as of 6 a.m. po, mga 80, more or less mga 80 na lang po yung mga personnel na nandyan. Nakikita po natin yung mga kababayan natin nandyan sa Quirino Grandstand. Okay. May katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Alright. Dito po sa nakalipas nga po na 2 pong araw na isinagawa po na rally ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, and no pong araw po ng Linggo, meron din pong ibang grupo na nagprotesta dyan sa may People Power Monument at sa may EDSA Shrine. May mga ilan pong mga seditious statement po yung mga nagrally na parang anti the government. Kamusta po yung development po dito? Mayroon po bang mga isasampa na possible cases po sa kanila? However, dito lang po tayo sa nagkaroon lang po tayo dyan ng lighting rally dito po sa may Mendiola. Ito po binabanggit nyo sa akin kanina, hindi po sakop ito ng Manila, ito po ay Quezon City na. Yung sa amin po rito, Mameber, ito po Quirino Grandstand kung saan po nagkaroon po ng malaking pagtitipon-tipon yung mga kapatid nating INC. At meron lang po tayo naging lighting rally kahapon ng mga alas 2:30 dito po sa may area po ng Mendiola, pero natapos naman din po na mapayapa. Yun po yung sa area po ng Maynila. Matanong ko na lang po din siguro ito pong isasagawa din po maliban dito nga sa rally ng Iglesia ni Cristo. Meron din po tayong inaabangan by November 30 po na rally. Kamusta naman po yung preparation po dito? Yes, Mameber, handang-handa na po yung pamunuan natin dyan, particular po itong Manila Police District kung saan nilalatag po natin lahat po ng ating mga gagawing paglalatag ng ating seguridad. Kung naitawid po natin itong malakihang pagpupulong po dito, actually 3 araw po ito pero tinapos na po kagabi, naitawid po natin ng maayos. Inaasahan din po natin, may tatawid din po natin ng maayos itong mga mangyayari pong mga rally dito sa alunsod po ng Maynila. Okay. Major, yun pong balikan ko lamang ho yung September 21 na mga pangyayari. So far sa panig ho ng Pambansang Pulisya, nakapag-recommend na ho kayo ng inyong mga findings dun sa inyong investigasyon. Ano na po ang status ng naturang kaso laban dun sa mga individual na nagpasimula ng mga kaguluhan, Major, kung may development? Sir, meron lang po tayong sa part po ng MPD, nakapag-file po tayo ng mga kasong kriminal po doon sa mga nakita po nating hayagang lumabag, nanakit, nanira. Dito naman po sa nababanggit nyo, ang head agency po dyan ay CIDG. Sila po ang makakasagot doon po sa mga sinasabi nyo kung sino po yung nagpasimuno dito sa September 21 rally sa Manila. Sa harinawa, hindi na maulit yun. Lalo't may paparating din tayo na November 30 event. Sige, mensahe na lamang po, Major, para ho dun sa ating mga kababayan dito naman sa nalalapit na, malaking aktibidad na naman natin hong sabay-sabay na tutugay-gayan. Go ahead po, Major. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga ganitong impormasyon sa ating mga kababayan.
Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at ikalidad na serbisyo para sa Manileño. Lagi po naming iangat ang aming kalasag at abig po naming iumang aming tabak para laban po sa maliligalig at balak manligalig ng aming lugar Tanikalaan. Yun. With that, maraming salamat po, Major, at good luck ho sa Manila Police District. Maraming salamat po at magandang umaga po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Manila Police District kaugnay dun sa kanilang overall assessment. Ano? And of course, yung preparasyon na rin sa paparating na November 30 na iba't iba na naman hong grupo itong makikibahagi dito sa nasabing mga kilos protesta. So antabayanan mga kabombo at regular ho tayo magbibigay ng mga update hinggil naman sa naturang kaganapan.